Coco Cubes na halaman. Dahil laging gagawin kapag malalaking halaman na ating nire-renta. Magandang araw po sa ating lahat mga Kaplan Tipsy. Ngayon po magpapainom po tayo ng vitamins sa ating mga alagang manok. Ayan, Betracin po ang ginamit natin dito na vitamins para sa ating mga manok. Ayan, para iwas na rin sa sakit. Halu-haluin lang natin. Tapos bigyan natin to. Bali itong mga Kaplan Tipsy, pinag-breed ko sila. Ayan. Mga breeders na po. Ito rin mga Kaplan Tipsy, yung iba ko pong mga manok. Ayan, napakaganda. Ang bloodline po nila ay mga hulo o kaya tinatawag na basilan. Ayan. Meron dito. Meron din dito mga breeders. Bigyan natin. Ito. Tara sa susunod. Naman sa next. Painom tayo ng iba. Yan. Painom tayo dito sa aking isang broodcock. Para lumakas yung kanilang immune system. Ito naman mga Kaplan Tipsy, yung iba ko pang breeders. Yan. Ang pangalan nito si Pongkan. Yan. Pinag-breed ko po sila ngayon kasi alam niyo na, summer. Maganda magparami ngayon. Yan sila. Tapos ko lang nagpakain dito, tapos ayun, nagpapainom na ako ng gamot. Ito po yung ating mga sariling palahi na Shamu Asil. Nanay nila Shamu Asil, yung tatay nila Shamu Asil din. Nakuha nila yung kulay ng tatay nila kasi pure black yung tatay nila. Yan o, malalaki na sila. Yan, papakain yung kapatid ko. Tinuturuan niya ulit yun. Anong pangalan niya? Manoy. Uy, Manoy ah. Oh, mahilig pala sa tinapay to, hindi sa feeds. Grabe naman yan, no? Oh, social. Ayos ah, oh. Oh. Ang galing. Ang galing ah. Yun oh. Oh. Magandang araw po sa ating lahat, mga Kaplan Tipsy. Kamusta po kayo? Ako po muli si Romel, ang inyong Kaplan Tipsy for today's video. Ngayon po pala ay kakatapos nating nagpakain ng ating mga alagang manok. Ngayon po ay napapansin kong napakaraming halaman natin ang nalalanta dahil sobrang init po ng panahon ngayon. Kaya ngayon po ay magdidilig tayo ng ating mga halaman. Ngayon po pala mga Kaplan Tipsy, sobrang tagal ko na pong hindi nakapag-vlog. Sobrang busy sa school, kaya hindi ko na po ganong natututukan ng atensyon. Hindi ko na po ganong nabibigyan ng atensyon itong ating mga halaman. Pero kahit papaano po ay kapag meron po akong mga time, natututukan ko lang po, nabibigyan ko naman ng atensyon. Kaya ngayon po mga Kaplan Tipsy, kung napapansin nyo dito sa likod ko, talagang nalanta na po sila dahil sobrang init din po talaga. At ngayon po, samahan niyo ako na magdilig ng mga halaman. So, tara! At ngayon mga Kaplan Tipsy, sisimulan na po nating magdilig ng ating mga halaman.
Ito nga pala mga kaplantipsi, ang gamit ko pong tubig ay galing sa tubig ulan. Alam niyo ba mga kaplantipsi, mas maganda pong magdilig kayo ng inyong mga halaman kapag galing mismo sa tubig ulan kasi napakarami po nitong nutrients at marami po itong mga sangkap na pwedeng parang pampataba para sa mga halaman. Ayan. Bukod pa po rito, talagang wala po itong chemical. Hindi katulad po nung mga kinukuha sa faucet, talaga pong maraming chemical yon. Baka ayun, pumangit pa yung ating mga halaman. Kaya mas maganda po itong tubig ulan. Siya nga pala mga kaplantipsi, ito na po yung aking bougainvillea na bonsai. Natagal ko na rin po itong hindi ganong natritrim. Ayan, kung napapansin nyo, talagang ang lush niya na. So gagawa na lang po siguro ako ng panibagong video para sa trim nito, kung paano mag-trim ng bonsai. Ayan, no. Tulad nga po ng sabi ko mga kaplantipsi, medyo busy po ako sa school activities kaya hindi ko po ganong aasikaso. Ayan. Sunod naman po, ito pong bamboo na yellow. Alam niyo ba mga kaplantipsi, na ito pong yellow na bamboo ay pinaniniwalaan po nilang maswerte daw. Lalo na kapag inilagay po ninyo sa harapan ng inyong mga bahay. Napakalakas daw pong manghatak ng swerte nito. Bukod pa po ron mga kaplantipsi, napakaganda pong decoration nito sa harapan po ng inyong mga bahay. Kaya kung mapapansin nyo po, ito po ay nasa harapan po ng aming bahay. Ayan, napakaganda. At ayun, sana more blessings to come. Susunod naman po mga kaplantipsi, itong mga bougainvillea sa likod. Ito po ay inirepat ng aking daddy, si Daddy Romel. Ito po, mabigat. Sana makita sa video. Ayan. Ito po ay malapit ng mamatay dati. Pero napansin ni Daddy, sabi niya sa akin, "Anak, irepat ko kaya to?" Sabi niya. So sabi ko, sige po Daddy, irepat niyo na lang po. Para mas lalo siyang maging lush, saka maging healthy. Next naman sa kabila. Ito po mga kaplantipsi. Isa ring napakagandang bougainvillea nito. Nirepat din po siya ng aking daddy. Ayan. Napakalaki. Yun nga lang, wala pa siyang flower. Kasi kakatapos lang po ng season nila na yung pambulak. Anong tawag doon? Tapos na po yung season nila na mamulaklak. Ayan, no. Napakaganda po. Wow. Yung flower po nito iba-ibang kulay. Yan. Si Daddy po kasi, mahilig po siya sa bougainvillea, mahilig po siya sa mga flowering plants. Kaya sa mga ganito pong halaman siya mas naiengganyo. Ako po kasi, honestly mga kaplantipsi, nagaganda naman po ako sa mga bougainvillea. Pero, mas gusto ko po ang mga anthuriums, ang mga philodendron plants, ganyan. Ayan. Next naman po tayo. Ay, asan na yung tabo? Ayan. Next, dito naman sa likod. Yan, no. Meron din po akong mga bonsai dito mga kaplantipsi na rosal. Mga flowering plants din po. Kapag namulaklak po ang isang rosal, napakabango po talaga. Napakasarap amuyin. Sana all masarap amuyin. Piro lang. Yan. Tara naman po sa susunod mga kaplantipsi. Let's go! Yan mga kaplantipsi, tapos na tayo doon kanina sa kabila. Dito naman tayo sa mga bonsai natin. Talagang malalaki itong mga to. Yan, no? Kaso talagang lantang-lanta to, itong money tree natin. May sumisingit po. Tinola to mamaya. Diligan natin.
Ito po yung kapatid ko. Tignan nyo, ginagawa niyang parang baby yung manok. So yun nga mga plant tipsy, tapos na tayo dun sa mga bonsai kanina na diniligan. Ngayon, pagkatapos dun, dito naman tayo dumako sa anthurium plants. So matagal-tagal na nga rin mga kaplant tipsy na hindi ko to nadiligan. Kasi matagal din akong hindi nakauwi dito sa amin. Kasi nga po, tulad ng sabi ko, ako po isang estudyante. Kaya ayun, medyo busy sa schoolworks, sa ibang activities. Kaya hindi ko po ganong natututukan. Pero ngayon na bakasyon na po, isusubukan ko pong pagandahin muli itong mga halaman na to at alagang mabuti. Ayan, magdilig lang po tayo para lumago sila. Ito po mga kaplant tipsy, talagang maaraw po dito kaya parang nasusunog po. O talaga nasusunog na itong mga dahon ng aking mga anthuriums. Yan, kung mapapansin niyo po ito, yan, nasusunog. Kasi sobrang init na nga rin po. Nasa lilim na po ito. Pero talagang ganon. Kasi sinagan pa rin ng sinag ng araw. Ayan no, sayang. Pero mapapalitan pa naman yung dahon nito. Kaya huwag tayong mag-aalala. Yan. Papalitan din mga dahon nila. So ayun lang mga kaplant tipsy, maraming salamat po sa panonood. Sana po subscribe niyo po ako, paki-click ang notification bell para sa upcoming pa natin mga videos. So yun lamang po, maraming salamat at magandang araw. Sa ating mga halaman dahil ang triple fertilizer usage ng Mycoco Cubes na halaman. Dahil laging gagawin kapag lalaking halaman natin nire-replant